Bali, kung magkano lang ibigay nila, yun lang pagkakasyahin namin. Matanong ko lang 3 taon na hindi ka binabayaran ng buo, over the years, pumapatong-patong yan Malaki na yung balance, ibig sabihin. Nasa magkano na po ang kinakabol ninyo? Ngayon po nasa 425 na po ngayon. 420,000 1,000 po. Napakalaki, Sir Carl. Naranasan na nung team ko na nagugutom, walang may padala sa pamilya. Imbis na kami ang magpapadala sa pamilya. Sila nagpapadala sa inyo. Hindi pa ba kayo fully paid na itong GenCon ninyo? Kaya opo, fully paid na po. So fully paid ka na doon sa parte for the times na nagserbisyo ang mga to noong 2023, 2024. So bakit hanggang ngayon ay wala pa rin bayad dito sa mga tao mo? Maliwanag naman, maging ng GenCon ngayon, na nakakapagbayad para po sa mga sahod at may iba pang mga pangangailangang pinansyal ng mga tao. Ibig sabihin, inuumit po ni Sopcon yan. At dahil inuumit at hindi ibinibigay doon sa mga tao na dapat mabigyan ng sahod, stop on a large scale yan. Kung ikaw mismo may-ari, ilalagay ko dun sa pwesto nila. Bibigyan ka lang ng partial payment ng sahod na dapat mong tatanggapin. Yung mga tao mo nababaon sa utang. Dahil dito sa umano, mali mo ng pagpapatakbo ng negosyo. You won't have your business without your people. Kailangan mo unahin yung kalagayan ng inyong mga tao bago ang inyong sarili. Kasi kapag wala yung mga tao ninyo, hindi kayo makakuha ng proyekto. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Lumapit po kami sa Bitag para ireklamo si Robert Dayaw kasi hindi kami nababayaran. Kami po yung mga machine operator na naglalagay ng kable underground. Kaya gusto namin pong bayaran kami lahat para maibigyan na rin namin yung mga balance namin sa aming mga helper. Ayun po, nakarating kay Jinko na hindi kami binabayaran. Kaya siya na mismo po yung gumawa ng paraan na para mabayaran kami. Hindi naman po nasunod ni Robert Dayaw. Minimisis namin siya, hindi naman siya nagre-reply. Bakit puro partial ang bayad? Hindi buo ang binibigay. Di ba dapat kada trabaho mo, kada linggo, or kung ano man usapan ninyo, dapat buo ang bayad? Hindi ko rin po alam kung anong plano nun Nung ginagawa nyo naman ng trabaho, kamusta naman yung bayad? Sabihin natin may bayad kayo. Ano bang binibigay? 25%, 50%, 75%? Wala pong Bali, kung magkano lang ibigay nila, yun lang pagkakasyahin namin. So walang usual na porsyento na Wala binibigay? pong Basta kung anong gusto lang nila ibigay? Matanong ko lang 3 taon na hindi ka binabayaran ng buo, over the years, pumapatong-patong yan Malaki na yung balance, ibig sabihin. Nasa magkano na po ang hinakabol ninyo? Ngayon po nasa 425 na po ngayon. 420,000 po. Napakalaki, Sir Carl. Sino bang pinakamalaki yung sa ibang... Kung kasamaan, mas malaki pa. Yan na po yung pinakamalaki sa akin. Kasama ko naman po yung kasama ko po na rin. Dalawa kayo. 355 Malaki din. Bakit ganun kalaki sir ang kanilang kailangan bayaran? Yun nga nung nagsimula po ngayong trabaho nung nagsimula ako. Anong taon? 2021. 2021. Tapos, gumawa ako ng trabaho sa kanila. Wala naman buong bayad Partial lang. Pero nung una pala medyo malaki-laki naman yung kwan na ibigay kaya Okay lang. medyo okay lang sa akin. Pero nung bandang itong huli na hanggang sa umayo na ako, hindi na halos makabigay kasi naranasan na nung team ko na nagugutom, walang may padala sa pamilya. Imbis na kami ang magpapadala sa pamilya, sila pang pinapadala. Sila nagpapadala sa inyo. kausapin natin ngayon sa kabilang linya itong si Dan Ray. Nandiyan na ba si Dan Ray? Dan Ray! Si Dan Ray ba ay machine operator din? Oo. So maganda rin makuha natin kay Dan Ray ano yung panig niya. Sir, magandang umaga po. Pag nagbigay sila, partial lang po. Kung magkano po yung ibibigay nila, yun lang po yung naming mga tao namin. Monthly po sila nagbibigay. Kung magkano binibigay nila, yun lang po yung natin ng mga tao namin. So ikaw ba ay nandun pa rin sa kumpanya or umalis ka na din sa kumpanya? Umalis na sir, matagal na po. 2023 po yata yun. 2023. Mabanggit mo nga sa amin kung magkano ba yung kadalasan na ibinibigay ni Sir Robert Dayaw sa inyo kadalasan, yung mga partial. 10,000 lang po binibigay niya 15 days. Tapos after 15 days, 10,000 lang ulit. Isang buwan lang po yun. Tapos hindi na po nasundan. So parang 20 mil. Umaabot na ng magkano yung utang sa'yo? 355,000. 355,000. Okay. Tapos dito sa isa, mahigit, magkano sa inyo? 420,000. So medyo malaki-laki ito. Maganda, Dean, Kate. Tawagan na natin ngayon itong inireklamong subcon na si Roberto
Dayaw. Magandang umaga po sa inyo, Sir Roberto. Good morning po. Sir Roberto, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Tulfo. Naka-live po tayo ngayon sa IBC TV 13. Sir, matanong ko lang, no, ano pong problema natin dito na kung saan meron tayong mga balances daw umano sa mga tao na mahigit 355,420 and napangakuan daw sila ng sahod na 50,000 per month. Pero ang nangyayari, pababa daw to ng pababa. Sir, ano magiging sagot niyo po dito? Opo sir, nung napagkasunduan po namin yan last February na magbibigay po ako ng 50,000 per month, ang naging problema po kasi, last time po kasi yung may mga damage din kaming akong binabayaran, yung mga natatamaan namin, halimbawa si PLDT, pag tinamaan, meron pong charge sa akin. So, Hindi po, sir. binabayaran ko Is din this po last monthly. February only? Ito po, nung nag-meeting po kasi kami last February, sabi ko po, magbabayad po ako 50,000. Kumbaga, magbibigay po ako sa kanila 1530. Pero sir, Bibigay yung po ako mga sa kanya. proyekto ba na pinagserbisyohan na nila, di ba tapos na yon? Opo, tapos na po yun. Kaya So, 2021? yung pong mga dati, kasi may mga, yung pong binayad sa amin, nagbabayad din po ako ng mga damage. Tulad po yung sa PLDT. Ang Pero laki sir, po ng that is binayad more po. of a management problem. Bakit po nadadamay ang ating mga laborers dito? Kasi syempre, kung may ipinapangako tayo dito na sweldo na ganitong halaga, tapos hindi ito matutupad, talaga magpapatong-patong yan, sir. Hindi po pwede yan. So kung may sinasabi ka na damages, now ang sinasabi ninyo dun sa mga tao hindi mo mabayaran dahil doon, so it's more of a management problem. So ang tanong ko ngayon sa iyo, sir, bakit hindi nyo nababayaran ng mga tao setting aside yung management problem na yan? Kasi dapat nila makuha yan. Opo, siguro po, yun po yung naging problema sa akin. Pero willing naman po ako magbayad. Kaya lang siguro itong June, kasi yun nga po, yung collection problem din po kami. Collection problem. Pero sir, yung pinagservisyoan na nila na proyekto is done. Tapos na. Meron po akong na-damage ng almost 3 million. So, kinakaltas din po yun. Continuous pong kinakaltas Hindi, yung sir, mga binabayaran that po is namin. more of a management problem in terms of damages. I don't believe na dapat madadamay yung mga tao dyan. Kasi kung merong problema, damages, kailangan dapat nung una pa lang na-address siya. Tsaka unang-una, sir, kahit anong sabi niyo doon sa damages, yung isa 2023 pa nawala, yung isa 2024 pa. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Hindi pa ba kayo fully paid na itong GenCon ninyo? Kaya, opo, fully paid na po. So ako. fully Kaya lang, paid ka na doon sa binawas parte din po. for the times na nagserbisyo ang mga to noong 2023, 2024. So bakit hanggang ngayon ay wala pa rin bayad dito sa mga tao mo? Hindi ko nga po nakumpleto yung ng ano sa kanila. Kasi everyday po, magbibigay po ako ng budget doon sa kay Arnold Clet na 50 to 100,000 daily. Tapos, every week po, minsan nagbibigay po ako ng 300,000 o minsan 200,000. Pero sir, kailangan natin intindihan na hindi po ganyan ang sistema na magpapatakbo ka ng isang negosyo na kung saan yung mga tao mo ang napeperwisyo dito. Hindi nyo ba sir na-acknowledge na merong problema dito sa sistema ninyo? To automatic yun. May serbisyong binigay yung tao, babayaran nyo po. Biruin nyo, kalahating milyon yung utang nyo po sa isang machine operator. Over the years, di ba po dapat pag nagtrabaho ka, may sweldo. Pero yung sa'yo umabot ng 21, 22, 23, 24, 25, ilang taon na po, hindi pa rin po sila bayad. Yun po yung punto ni Sir Carl. Willing naman pong bayaran. Kaya lang sabi ko nga po, itong lately kasi, yung collection, Willing bayaran pero paantayin muna ang mga tao kahit ilang taon na sila nag-aantay. hindi. Kasi patuloy pa rin po akong kinakaltasan doon sa mga damages. Kasi yung mga damages po, Sir, inano ko po na uulitin 2 years ko. to pay. Number one, pagka nagpatakbo ka ng negosyo, hindi mo gagalawin ang pambayad mo sa mga tao. Dahil hindi yan mga kagaya ng ibang mga material na bagay na pwede mo ipagpaliban muna. Kung ikaw mismo may-ari, ilalagay ko dun sa pwesto nila. Bibigyan ka lang ng partial payment ng sahod na dapat mong tatanggapin para lang pantawid sana ng gutom. Yung mga tao mo nababaon sa utang. Dahil dito sa umano, mali mo ng pagpapatakbo ng negosyo. Hindi nyo ba sila nakukuha? Yung ibig kong sabihin, kasi nakikita nyo na lang parang in terms of pera eh. Hindi nyo nakukuha yung kung anong dinadanas na hirap nitong mga tao na ito. Hindi nyo ba sir siguro naranasan yung tipong wala kang mapakain sa inyong pamilya? Wala kang maibigay dahil walang bayad sa'yo. Mangungutang ka na lang para lang makabili ng panghapunan ninyo. Yun sir ang ibig kong sabihin, yung hirap na dinadanas ng mga tao na ito, kaya lumalapit dito sa aming tanggapan. So if you always say damages,
alam mo nang may mga damages per project, how do you minimize the damages para hindi malaki ang kaltas sa inyo? Ayun po, hindi po natin maiwasan yung mga kasi nasa underground po yun eh. So hindi nyo pa rin, sir, maintindihan ang aking punto na kung saan yung mga tao ang naghihirap para sa inyong negosyo. You won't have your business without your people. Kailangan mo unahin yung kalagayan ng inyong mga tao bago ang inyong sarili. Kasi kapag wala yung mga tao ninyo, hindi kayo makakuha ng proyekto. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Opo, tama po. Tama. So ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, ano naman ang gagawin ninyo ngayon para gampanan yung sinasabing responsibilidad na tumayo para sa mga tao mo at ibigay ang karapat-dapat sa kanila? Ayun po, nag-ano naman po ako sa kanila. Kaya lang ito pong huli, medyo nagkaroon lang po ng collection problem. So hanggang ngayon ay wala pa rin kayong magagawa. Hanggang ngayon sa tagal-tagal ng panahon na nag-antay sila, wala pa rin kayong mabibigay. Sa ngayon po, hindi ako makakapagbigay po ng malaki. Kaya nga po, sabi ko sa kanila, kapag ka Okay, siguro sir, ganito no, meron Opo. ka siguro isa sa mga kliyente. Ano bang pangalan ng isa sa mga general contractor mo? Ito bang Lasertel Enterprises, tama ba? Apo. Siguro diyan ka muna, kausapin namin ngayon. Bibring up lang namin yung concern. Kasi it should be known dito sa GenCon na kung saan ganito ka magtrato sa mga tao mo. Sige, tawagan natin yung sa kabilang linya, itong staff of general contractor ng Lasertel Enterprises na si Noel Don G. Toledo. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Yes, alright. Good morning, sir. Matanong ko lang no, kakilala nyo ba itong isang pangalan, Roberto Dayaw? Isa nyo daw subcon? Sir, subcon po namin yan, sir. Alright. Sir, mukhang may problema lang daw kasi may mga sinasabi siyang kulang sa koleksyon or kung ano man tungkol dito kaya hindi nyo daw mabayaran ng mga tao. Record po sa office na kompleto naman po yung binayad namin kay Mr. Dayaw. Oo. Kulang po sa tao, in-acknowledge naman po niya yung pag-arating ko sila na inaamin niya na talagang may kulang sigdan sa mga tao. Pati doon sa record namin, wala kaming pagkukulang sa kanya. Ano man yung obligasyon ng company. Ngayon ba sir ay tuluyan pa rin ang serbisyo para sa inyo itong subcon? Yes, sir. Sir, siguro matanong ko naman, given this na nangyayari na parang repetitive na nangyayari dito and then parang nadadamay pa ang inyong pangalan, ano siguro sir ang masasabi ninyo dito sa subcon? Ang priority ng opisina na yung mga taong nagtatrabaho dapat mabigyan ng sahod. Tama. Siyempre, kung ang usapan dahil siyempre ang kalaban na natin dyan, yung sikmura ng mga tao. Tama. Na yun ang pinangangalagaan natin. Number 1 sa opisina namin, number 1 yung sahod. Tama. At maibigay sa tao dahil siyempre may mga umaasa dyan sa mga taong yan. Tama, tama. Kaya yun ang kabinibili na namin sa mga subcon na ang mga tauhan nyo. Di ba tayo walang kita, basta ang tauhan, basta meron tao dahil may pamilya yan. Pwede bang makiusap siguro kung pwede nyo bigyan ng timeline itong sinasabi natin na subcon na to comply or if not, posible maapektuhan ng mga future niyang proyekto? Pwede ba yun, sir? Pwede sir, papalikin nyo sa office yung sila Ariel Clet para magkaroon ng final decision tungkol dyan sa ano. Kung talagang hindi mag-complyan, pwede namin i-remove yung contractor na yan. Yes, alright. Okay. Siguro sir, no, ganito, hindi na namin sir papupuntahin sa inyong tanggapan. Siguro magbigay na lang kayo ng statement or official letter na ibababa doon sa subcon para pagsabihan sila to shape up or else kakanselahin ang kanilang kontrata doon sa inyong kumpanya. Now, ang gagawin ko, ang gagawin ko na lang siguro sir, itatawag ko na lang din sa DOLE para doon magkaharap ang mga tao, official forum, para hindi walang mapapabayaan, walang maloloko dito. Kung anong dapat ibigay na lang dapat. Okay sir. Yes. Clear yun sa amin, sir. Maraming salamat po sa inyo at asahan namin na sana gawa ng paraan ito ni Sir Roberto. Alright, Sir Noel? No problem, idol. Alright. Maraming salamat sa inyo. Okay po, okay sir. Kausapin natin ngayon si Atty. Batas Mauricio just to give another insight imbis na inaantay natin yan. Sige. Magandang umaga sa inyo, Atty. Batas Mauricio. Magandang umaga pong muli sa mga nasa ipabitag mo ni Carl Tulfo dito po sa IBC 13. So, medyo delikado po yung tayo nitong subcon dahil nakabukas kasong estafa laban sa kanya. Dahil maliwanag naman dito po sa paglalahad maging ng GenCon ngayon, nung po niya pinagkukunan niya ng proyekto na nakakapagbayad para po sa mga sahod at may iba pang mga pangangailangang pinansyal
ng mga tao. Ibig sabihin, inuumit po ni Sobcon yan. At dahil inuumit at hindi ibinibigay doon sa mga tao na dapat mabigyan ng sahod, gayong nakapagtrabaho naman, estafa on a large scale yan. Kung higit sa 3, yung pong taong hindi niya nabayaran, estafa on a large scale sa ilalim ng Article 315, Revised Penal Code of the Philippines. At dahil dyan, pag naisampa po sa hukuman ng kaso, wala pong piyansa yan, nakakulong yung pong Sobcon dyan habang nililitis ang usaping kriminal. Ginoong Carl Tulfo. Now, attorney, may mga sinasabi na dahilan itong si Roberto Dayaw. Dahil daw may mga damages, kaya lumalaki yung mga kaltas sa kanya, at hindi niya daw nababayaran itong mga laborers niya or mga tao niya. Anong masasagot niyo dyan, attorney? Ang prinsipyo po sa Labor Code of the Philippines at sa napakarami na pong desisyon ng Korte Suprema, for every service rendered, meron na pong tungkuling magbayad yung tao o kumpanya na nagpatrabaho sa manggagawa. Wala na pong ibang dahilan ang po pwedeng sabihin ng nagpatrabahong tao para po hindi maibigay yung kabayaran. In fact, kahit po hindi nakabayad si GenCon o yung pinagkukuhanan ng proyekto, kahit na hindi pa siya nakabayad, ang may tungkulin pong magpasahod regular dahil nga po nakapagtrabaho ang mga tao, yung pong Sobcon. Kahit na ano pa ang dahilan ng subcontractor, may pananagutan po siya, both civil, kabayaran, ang halaga ng mga sahod, at criminal, dahil lumilitaw, iluumit muna niya yung pera na naibigay naman sa kanya, pero hindi niya pinagpapatuloy sa pagbibigay sa mga taong tunay na pinatutungkulan ng kabayaran na yan. Kung alam po ni Sobcon kung ano ang mabuti para sa kanya, ipangutang na niya. Sabi nga po ng isang kanta, beg, steal, or borrow, para po mabayaran niya yung mga taong nakapagtrabaho na. Kawawa naman po yan. So siguro no, with that said, kami magpapasalamat sa inyo sa pagbibigay linaw tungkol dito. Maraming salamat sa inyo, Attorney Batas. Maraming salamat pong muli at magandang umaga pong muli. Ginoong Carl Tulfo, salamat sa karangalang inyong ipinagkakaloob kay Batas Mauricio maging bahagi ng inyong paglilingkod sa ipabitag mo ni Carl Tulfo at Ben Tulfo. Tawagan na natin ang Senior Labor and Employment Officer ng Dole NCR Quezon City Field Office, si Prince Billy Libed. Magandang umaga po sa inyo, Sir Prince. Hello, sir. Yes. Good morning. Kanina po, nakikinig po ako dun sa discussions po regarding sa dalawang empleyado. Lumalabas kasi yung delay dun sa payment ng kanilang sahod and eventually, matagal na, 2023 yung isa, 2024. But Yes. then, ang ating po kasing general contractor, Sir Carl, pati yung subcontractor, meron po yung mga service agreement na dapat din binibigay natin yung sahod ng ating mga employees na kahit yung mga na matagal nang umalis ay dapat nababayaran ng buo. Yes. Kasi po, ang magiging fall po nito ay solidary liable po sila doon sa non-payment po ng wages po ng empleyado. And it falls po na pwede po silang mareklamo po sa DOLE at Okay. magkaroon po ng kaso. Alright. Sir, no, if I can also explain, doon naman sa GenCon, part ng GenCon, they have fully paid itong subcon. Just to be clear on that. They have fully paid the subcon. At the same time, itong si GenCon, yung ibang mga empleyado na hindi masagot-sagot ni subcon, sinagot na din ni GenCon yung mga sinasabi ng umano 20,000 pababa. Now, it just so happens itong sila sir, I think medyo mataas kasi ang kanilang sahod. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila nasisettle. At sinasabi nitong kabilang panig or si subcon na wala pa siyang nakokolek para umano'y mabayaran sila. Hanggang ngayon, ganun pa rin sir ang kanyang sagot. Despite GenCon already saying that they have fully paid the subcon for those specific projects na naging involved itong mga tao na ito. Yes, sir. Yung pong reason po na ganyan, sir, ay hindi din po aakma doon sa pagbabayad po ng buo doon sa sahod po ng mga empleyado. Kasi po, lahat po ng contractor, lahat po, Sir Carl, ng legitimate contractors po ay meron po yung capitalization na Yes. sapat na kung saan approve po yan ng DOLE. Kasi all contractors and subcontractors po ay nag-a-apply po sa amin ng registration. Alright. Para po makita namin mapapasahod nila ng tama. Kasi po, Tama. pag wala pong sapat na kakayahan magpasahod, hindi po namin ina-approve po yun, sir. Yes. Alright. Okay. So siguro sir, no, possible ba din mapatawag ng lahat ng mga parties para mapag-usapan ito? Maaari po silang magkaroon po ng conference po dito sa Dole, Quezon City. Alright. Sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din sa inyo. Siguro, Sir Ariel, ako nagpapasalamat, and Sir Dan Ray, saan po namin yung maging agaran aksyon ng DOLE po dito. And at the same time, gusto ko din makita yung memo na nanggaling kay GenCon kapag hindi sila umayos, matatanggal sila sa proyekto. Okay, sir?
Thank you. Alright, maraming salamat. At kung narinig din ako ni Dan Ray, nagpapasalamat din ako sa kanya sa naging partisipasyon niya dito. Diyan po tayo nagtatapos sa ating programa. Higit sa sumbungan, imbestigahan, ang mga reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangian bitag, ilalaban ka di iiwan. Ako si Carl Tulfo at itong hashtag ipabitag mo.